Good afternoon po sa inyong lahat at good afternoon din po sa inyo, Sir Armstrong. Ito na nga po pala ang aking final project para sa subject nyo na PRE4. And ito po yon. Web system po siya na kailangan ng registration, tas login features. Tapos dapat may functionality din siya ng CRUD, create, read, update, and delete. So, ito na po yung pinakagawa ko. Ayan po. Ayan na po yung pinakaano ko na may pagka Facebook po yung datingan niya. Then, pag magre-register po tayo, ito po, yung username ko, Mark Dave. Tapos, first name, Mark Dave. Then, last name ko po, Pitalino. Email ko po is, ang ilalagay ko na lang ay baguhin natin to. I-caps lock natin. Dave. Yan. Pangalan ko na lang din po yung email. Then, birthday ko is 09252002. Yan. So, po yung pinaka-birthday ko. Then, ito po, baguhin lang din natin. Gawin lang din natin zone 2. Yan. Register na po natin. Yan. Mapapansin nyo po na wala yung ibig sabihin nag-register na po siya. Then punta tayo dito sa pinaka local host natin. Then lang natin siya. I-reload lang natin siya. Doon na po, makikita nyo na po nandun sa pinakaunahan yung nilagay natin na username, Mark Dave. First name, Mark Dave. Then last name, Petalino. Yung email ko na nilagay, Mark Dave na caps lock. Then password ko, Petalino. 09252002 yung birthday ko. Then zone 2 yung pinaka address. Yun na po yung nai-register natin doon sa ating system. So punta na po tayo dito sa ating login. Ayan po. Ito po yung username ko, Mark Dave. Then yung yung password ko na Petalino, yung apelyido ko din. Pag sinubmit ko po yan, ayan na po, papasok na po tayo doon sa ating dashboard na parang may pagka-Facebook po yung datingan niya. Ayan po. Then, makikita niyo po ito po. Kung gusto natin, pupunta na po tayo dun sa library system na ginawa natin. So, search lang natin, library system. Yan. Oops. Kung mapapansin nyo po, yung library system po na nilagay natin is may pulang guhit. Ibig sabihin po, mali po yung natin dyan. Lagay natin yan. So, papalitan po natin yan. Naka-caps lock po kasi yun. Library system. Ayan na po yung pinaka natin. Kung mapapansin niyo po, wala nang pulang guhit. Yan. Then, pindutin lang natin yung search. Didiretso na yan doon sa library system natin. Then, dito na po papasok yung CRUD operation natin. Punta tayo dito sa manage account. Ito po yung create. Yan, create new user yan. Then, pag po tayo, pag magre-read po tayo, is eto po yon. Dito po yun sa check status. Yan. Sa check status po yung read natin. Then, edit information po, dito po yon sa manage account. Then, delete. Ito po yung edit users. Then, delete user. Ito po yon. Yan. Back natin.
So, ang pinakaunahin po natin is yung create user. Create user. Ito po yung mga user na nakalagay na doon sa system natin. Ayan. Bali, 22 pong user yan. Yan, 22 pong user yan. 22 po na user. Gagawa pa tayo ng isang user pa. Create new user. User ID nga pang 23 na siya. Then, ang email, gawa na lang natin siya nito. Yan. MD. Yan po ang pinaka email niya. Then, yung name po niya, DJ. DJ na lang po ang ilagay natin para okay. Yan. Create user po tayo. Kung makikita nyo po doon sa pinakataas na yun, new user created successfully. So, punta po tayo dun sa pinaka-library natin. Then, na-refresh lang po natin yung library. Kung makikita nyo po, 22 yung kanina, naging 23 na. Kasi, nag-create tayo ng panibagong user. Yung 23, ayon, DJ siya. Tapos, ang email niya is md.gmail.com. Yan, okay na po. So, ibig sabihin po nun, nagpa-function yung create natin. Create natin, nagpa-function siya. Okay, back. So, ang next naman po natin na itetest is yung read. So, bago po natin ma-test yung read, dito sa checkbook status is kailangan muna mag-borrow tayo ng book. User ID. Pipili tayo ng user ID dito. Halimbawa po, ang pipiliin natin na user ID is itong 18. Yan, Mark Dave Catalino. 18. Tapos, doon sa books, pili tayo kung anong hihiramin natin. Siguro, ano na lang din. I thought, 25. Les Miserables. Yan. User ID, 18. Ako, Mark Dave Catalino. Then, yung book na ibabaro natin is yung 25, yung Les Miserables. Yan, borrow book. Yan, kung makikita natin, gumana na yung pagbaro natin ng book. Yan. Ito, punta na tayo sa checkbook status. I-read na natin kung gumana ba talaga yung system. I-read natin. Ang book na hiniram natin is 25. Yan. Pag chinek status natin, yan, makikita nyo, mababasa nyo, book status borrowed. Ibig sabihin, nahiram na siya. O ibig sabihin, gumana na yung read status natin. So, dalawa na yung gumagana. Yung create, tapos yung read gumagana na. Okay. Then, punta tayo dito sa borrowing history. Kung makikita nyo po dyan sa borrowing history, ang ano ko po dyan is 18. Ako po yung 18. ID ko po is 18. Tapos yung book ID na hiniram ko po is 25. Yung Les Miserables. Tapos borrow date po. Ito po yung borrow date ko. Then yung return date hindi ko pa na ilalagay. So ito po. I-return na natin siya. Return book. User ID. Ang ID ko po is 18. Then book ID 25. Return book na natin siya. Okay. Kung makikita nyo po dyan, gumana na po siya. Return book successfully. Then, back po natin. Okay na po yung ating create saka read status. Yan. Okay na po itong create natin. Gumana na po yung
create user natin, then yung read status natin. Edit information, edit naman tayo, edit information naman po tayo. Then punta tayo dito. Yan. Edit information, user ID 23, yung pan 23. Ang email nun is ito. Ang email na naka-indicate doon is ito, pinaikse. MT. Yan. Tapos, ang name nun is TJ. Halimbawa po, ang name na naka-indicate doon is DJ. Kung makikita nyo po, ayun po, DJ. So, papalitan naman na po natin yung pangalan. MD naman po ang ilalagay natin. MD. Update po natin. Ayun po. Kung makikita nyo po dun sa taas, user information updated successfully. Kung pupunta naman po tayo dito sa ating library system, is reload lang po ulit natin. Ayan po, yung pang 23 na yung name niya kanina is DJ, naging MD na kasi pinalta natin, di ba? Kumbaga, na-update na natin. So yan po. Okay na po siya. So okay na po yung natin, back po tayo. Okay na po yung create natin, okay na po yung functionality natin na create. Tapos yung read, tapos itong edit po, okay na din po itong edit natin. Then, try naman po natin yung delete. Yan, ito po yung delete user. Punta po tayo dito. Ang pinaka i-delete po natin dito is, sige po, ito na lang din po. Yung kagagawa lang natin na user. Ayan po, yung pang 23, i-delete natin. Lagay lang natin dito yung number niya na 23. Then, delete user natin siya. Delete. Yan. Kung makikita nyo po dyan, are you sure you want to delete this user? Yan, okay lang po natin siya. Kung makikita nyo po dun sa pinakataas, user deleted successfully. Ibig sabihin na delete na po siya. Kung pupunta po tayo dito sa pinaka-library system natin, ayan po, di ba? 23 po yung user. Pag na po natin siya, pag ni-reload po natin siya, magiging 22 na lang. Kasi nga, dinilit natin yung pang 23, yung kagagawa lang natin na user. So, bali, ayan na po. Tapos na po yung aking final project na naipakita ko na po sa inyo yung functionality na registration, tapos yung login, tapos ito pong functionality na create, tapos yung read, tapos ito pong edit saka delete. Okay po. Napakita ko na po sa inyo yung CRUD functionality, then yung login saka register. Yan po, pag nilagin po natin siya ulit, yan na po siya papasok. So yun lang po, Sir Armstrong, maraming salamat po.